Kailangan ko lang naman talagang matalo para maging 10 beses na mas malakas. Pero malas ko, na-reincarnate ako bilang pinakadakilang supremo ng espada sa righteous path na walang sino man ang nangahas na kalabanin. Dahil sa sobrang taas ng reputasyon at posisyon ko, hindi ko na kinailangan pang bumunot ng espada. Kahit na ang totoo kong cultivation level ay nasa pinakamababang yugto pa lang ng chi condensation. Pero, banggitin ko lang ang pangalan ko. Siguradong magsisitakas agad sa takot ang mga masasamang cultivator ng espada. Bilang isa sa mga iilang transmigrator na walang kahit anong system. Alam na alam kong hindi mapagkakatiwalaan ang ganitong peking lakas. Kaya, para ma-trigger na ang abilidad ko at muling mabuo ang aking sword daw. Buo na ang desisyon ko. Kinulong ko ang sarili ko sa likurang bundok sa loob ng 3,000 taon. At nang mabalitaan ng mundo na nag-secluded cultivation na ako, ang mga kalaban na dating pinigilan ng Lingxiao Pavilion, ay nagsimula ng gumalaw tulad ng inaasahan ko. Pagkalipas ng 1,000 taon, lahat ng mga nasasakupang sekta ay nagtaksil at tumiwalag. Pagkalipas ng 2,000 taon, lumiit ng 70% ang teritoryo ng aming sekta. Pagkalipas ng 3,000 taon, tuluyan nang dumating ang Lingxiao Pavilion sa bingit ng pagbagsak nito. Hanggang sa, isang babaeng disipulo ang pumunta sa likurang bundok. At buong paggalang na lumuhad hanggang sumayad ang noo sa lupa. Isinakripisyo pa niya ang sarili niyang lifeblood essence. Para lang mapanatiling buhay ang harang sa kuwebang pinagkukulungan ko. Nagmakaawa siya sa akin ang ninuno ng sekta na lumabas na. Para iligtas ang pamana ng aming sekta ng espada. Nang marinig ko ang madamdaming pag-iyak ng aking disipulo, binuhat ko ang kalawanging espadang bakal. At kalmadong naglakad palabas ng ipinagbabawal na lugar. Kahit na wala man lang maramdamang kahit anong talam ng sword chi mula sa akin. Sobrang saya at emosyonal pa rin ni Su Qinggan. Umiiyak siya ng sobra at halos hindi na makapagsalita. Hindi talaga siya makapaniwala, na ang sikat na ninunong si Lin Fan ay buhay pa pala. Para sa kanya, kahit mukha akong isang ordinaryong tao na walang kahit anong cultivation level ngayon. Siguradong nakapag-breakthrough lang daw ako matapos ang matagal kong pagsaklod. At naabot na ang perpektong antas kung saan ang kawalan ng espada ay mas higit pa kaysa sa paghawak nito, isang lakas na bumalik sa pinakapayak nitong anyo. Kaya ngayon, siguradong magiging abo ang mga kalabang iyon mula sa Kangyan Blade Valley. At sa mga sandaling iyon kinabahan ng husto ang Vanguard official ng Kangyan Blade Valley na pumunta roon para manggulo. Kahit na matagal nang nabura ng panahon ang katanyagan ng Lingxiao Pavilion. Pero sa harap ng isang misteryosong nilalang na tulad kong bigla na lang sumulpot. Naisip niyang mas mabuti na ang maging maingat, kaya nang maisip niya ito, buong paggalang na yumukod si Lu Chen sa akin. Ako si Lu Chen mula sa Kangyan Blade Valley. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan, Senior? Tumayo ako ng nakahalukip-kip, at mahina akong sumagot, ako ang Wang Chen Swordmaster. Pagkarinig sa pangalang iyon, namutla sa matinding takot si Lu Chen. Narinig na niya itong banggitin ng nangangatog na Supreme Elder ng kanilang angkan. 3,000 taon na ang nakalipas. Isang Wang Chen Swordmaster ang pumulbos sa buong Northern Wasteland gamit lamang ang isang sanga ng willow tree. Kaya kahit nakitang-kita ngayon na napakaraming butas ng depensa ko, sapat pa rin ang presensya ko para manginig siya sa takot hanggang buto. At panlamigan ng pawis, Senior, isang malaking hindi pagkakaunawaan lang po ang nangyari ngayon. Handa pong ihandog ng Kangyan Blade Valley ang 100 taon naming yaman bilang bayad pinsala. Nang makita ko kung gaano kaduwag ang kalaban, nanggigil ako sa sobrang inis. 3,000 taon ko nang itinatago ang pagkatao ko. Pero hanggang ngayon, takot pa ring bumunot ng espada ang mga gunggong na to laban sa akin. Kaya naman napaisip ako, at nagpas siyang inisin siya ng matindi para lumaban. Huwag mong sabihing hindi ko binibigyan ng pagkakataon ang mga nakababata sa akin. Ngayon din, wasakin mo lahat ng lifebound weapons ng mga blade cultivators sa likuran mo. Tapos sirain mo ang kalahati ng cultivation ng dantian mo. Pagkarinig dito, hindi man lang nagdalawang isip si Lu Chen. Agad siyang humarap sa mga kasamahan at umatake. Sa isang kislap ng espada, inutol niya ang lahat ng sandata ng sarili niyang mga tauhan. Kaya napuno ng mga sigaw at pag-iyak ang buong paligid. Habang pinagmamasdan ni Su Qinggan ang mga nangyayari, nanginginig siya sa matinding paghanga. Kakaiba talaga si Ancestor Lin Fan. Isang salita lang, napilitan na ang mayabang na demonic cultivator na sirain ang sarili nitong puwersa.
Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, muling yumukod ng malalim si Lucien. Senior, inaamin ko po ang aking pagkakamali. Pwede na po ba kaming umalis? Tiningnan ko ang nagmamakaawa niyang hitsura. At mapang-asar ng umiti. Sinira niyo ang napakaraming Spirit Mountains ng Lingxiao Pavilion ko. Tapos inaasahan niyo pang makakauwi kayo ng buhay at buo ang katawan. Kaya ko ipinawasak sa iyo ang mga sandata nila kanina. Ay para hindi na kayo makapanlaban pa bago ko kayo tapusin. Ngayon, tapusin niyo na ang mga sarili niyo dyan mismo. Mariing nagngit-ngit ang mga ngipin ni Lucien. Namumula ang kanyang mga mata sa galit. Bakas sa mga mata niya ang labis na kahihiyan at pagtutol. Pero nang makita niya ang aking presensya bilang isang nakakatakot at misteryosong master, nagpigil siya sa takot at hindi nagawang magwala. Matapos kong ligpitin ang lahat ng tauhan niyang nawalan ng armas. Lalo lang binalot ng matinding kawalan ng pag-asa ang puso ni Lucien. Pakiramdam niya, akong sword master ng Wang Chen ay isang walang pusong demonyo na nagkatawang tao. Baka ang susunod kong gawin ay sunugin ng buhay ang mismong kaluluwa niya. Nang maalala niya ang kanyang asawang 10 buwan ng buntis na naghihintay sa kanilang sekta. Labis siyang natakot na baka sa isang iglap, burahin ko ng tuluyan ng buong Kangyan Blade Valley. Kaysa naman pahirapan ko siya ng paulit-ulit, mas mabuti pang itayan na niya ang lahat sa isang huling laban. Nang maisip niya iyon, pilit na nilabanan ni Lucien ang umaapaw niyang galit, at napasigaw ng ubod lakas. Alam ko po na napakabigat ng aking mga kasalanan. Handa kong pasabugin ang aking golden core bilang pagbabayad puri. Nakikiusap po ako, Senior, palampasin niyo ang aking mag-ina at mga kapamilya. Nang makita kong ganoon na lang siya kasindak sa akin, na mas pipiliin pa niyang tapusin ang sariling buhay kaysa itutok ang espada sa akin. Talagang hindi ko na kinaya. Sumabog na ako sa inis. Dinuro ko siya sa mukha at malakas na sinigawan. Wala kang kwenta, duwag. Hindi lang ang buong pamilya mo ang buburahin ko. Pati ang mga batong leon sa pintuan ng sekta nyo, sasampalin ko ng 2 beses. Pati ang mga aso sa likod bundok nyo, sisipain ko rin. Pagkasabi ko noon, tuluyan nang nawala sa katinoan si Lucien at nagwala. Matandang hakluban, sobra ka na, tatapusin na kita. Sa isang kisap mata, sumugod siya sa harap ko. At mabilis na ibinaon ng kamay niya tagos sa aking dibdib. Habang nararamdaman kong unti-unting nawawala ang aking buhay. Tuwang-tuwa ako sa loob-loob ko. 3,000 taon. Sa wakas, matatapos na rin ang buwisit na chi condensation stage na to. Pagkatapos ay nakangiti akong bumagsak sa malamig na lupa. At tuluyan ng nalagutan ng hininga. Napakabilis ng mga pangyayari. Walang sino man ang nakapag-react. Tiningnan ni Lucien ang kanang kamay niya na nababalot ng pula. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Grabe, na-one-shot niya ang maalamat na Wang Chen Sword Sovereign. At kitang-kita niya na nung namatay ako bilang isang ancestor, abot tenga pa ang ngiti ko, dinaig ko pa ang namumukadkad na bulaklak. Ano nga ba kasing tinatawa-tawa ko? Sa kabilang banda, namumutla ang magandang mukha ng kasalukuyang pavilion master ng Lingxiao na si Su Qingan. Napaluhod na lang siya bigla sa lupa. Paanong namatay agad si ancestor? Akala ko ba invincible at walang katapat sa buong mundo? Asan na yun? Kahit ang mga nakatagong reinforcement ng Azure Flame Blade Valley ay naiwang nakanganga. Itong si Lucien, natakot sa isang taong parang babasaging baso na konting sagi lang basag agad. Sa sobrang takot inubos niya pa ang sarili niyang mga elite warriors. Nang mapansin ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid niya, agad na pinunasan ni Lucien ang malamig niyang pawis at nagpalusot. Hindi na sayang ang sakripisyo ng mga kapatid natin. Ginawa ko yun para maging kampante ang matandang halimaw na yun. Kung hindi, paano ko mapapatay ng ganon-ganon lang ang demonyong yan? Pagkatapos noon, bumalik na naman sa dati ang mapagmataas at mayabang na mukha ni Lucien. Su Qingan, sige, umiyak ka pa. Duhuran at iyakan mo pa ng ilang beses yang sira-sirang kuweba na yan. Tingnan nga natin kung may lalabas pa bang isa pang ancestor mula dyan sa Lingxiao Pavilion nyo. Pagkasabi niya nito, biglang gumana ang espesyal kong kapangyarihan. Makalipas ang 1 segundo, lumabas na naman ako mula sa kaibuturan ng Forbidden Area nang walang kahit anong gallows. Nang makita nilang may lumabas na namang taong kamukang kamukha ko, biglang napawi ang malakas na tawa ni Lucien at nanigas ang mukha niya. Nanlaki rin ang mga nagluluha-luhang mata ni Su Qingan. Paanong buhay na naman si ancestor at nakatayo sa harapan natin?
Hindi ko pinansin ang gulat ng lahat. Sa halip, ipinikit ko ang mga mata ko. At ninamnam ang umaapaw na lakas nitong bago kong katawan. Ngayon, nasa Divine Sea Realm na ang cultivation ko. Kahit na daang beses itong mas malakas kaysa sa dati kong Chi Condensation Stage. Kung ikukumpara naman dito sa nasa harapan kong si Lu Chen na nasa peak na ng Purple Mansion Realm. Milya-milya pa rin ang layo ng agwat namin. Hindi pwede. Kailangan ko pang pigain ng husto ang EXP bag na to. Bilang isang transmigrator na hawak ang sikreto ng buhay at kamatayan, nasagad ko na ng husto ang kapangyarihan ng cheat system ko. Sa tuwing mapapatay ako ng tuluyan, nakakatanggap ako ng rating base sa dami ng inis na nakuha ko bago ako mamatay. Kapag mas mataas ang rating, mas nakakabaliw din ang talon ng lakas ko kapag nabuhay ulit ako. Kanina, dahil sa pagiging trash talker at masasakit kong salita, napabagsak ang ilang dosenang kalaban ng walang kahirap-hirap at hindi man lang gumagamit ng dahas. Pero ang nakuha kong rating ay grade B lang. Mukhang hindi talaga sapat ang puro salita lang. Kaso, sa level ng kapangyarihan ko ngayon sa Divine Sea Realm, wala pa akong binatbat para sumugod. Kailangan ko na namang gumawa ng matinding pakulo para sadyang matalo. Ako ang Lone Star Sword Demon. Hindi ko akalain na ang walang kwenta kong senior brother ay tatamba sa isang langgam na tulad mo. Dapat lang talaga natadteren ka ng pino. Tiningnan ni Lu Chen ang bagong anyo kong ito. At napaurong ng kalahating hakbang sa gulat at pagtataka. Yung nakaraang Wang Chen Swordhead na lumabas, wala man lang naramdamang kahit anong espiritual na enerhiya. Tapos ngayon, itong kaharap niya ay naglalabas ng matinding pressure ng Divine Sea Realm. At ang matindi pa, parehong-pareho silang umisi ng nakakaloko. Kahit hindi niya alam kung anong klaseng sumpa o itim na mahika ito. Natuto na si Lu Chen ngayon. Wala nang paligoy-ligoy pa. Pumugat siya ng reserbang punyal at direktang sumugod para humiwa. Pagkaraan ng isang segundo, nahati agad sa dalawa ang Lone Star Sword Demon. At tuluyan nang nagpaalam sa mundo. Nang mapatamba ang dalawang ninuno ng Ling Xiao Pavilion ng sunod-sunod. Lumaki ng husto ang ulo ni Lu Chen. Abot hanggang langit na ang kayabangan niya. Su Qinggan, gawa ba sa papel yang mga ninuno mo? Bakit pare-pareho silang ang rupok? Mukhang tapos na ang maliligayang araw ng Ling Xiao Pavilion nyo. Kahit yata yung mga bumangon mula sa sementeryo nyo, puro mga walang kwenta. Bilis, tumawag ka pa ng iba. Para naman may mapag-ensayuhan pa ang lolo mo ng mga combo atake niya. Sa sobrang galit ni Su Qinggan, bigla na lang siyang napasokan ng dugo. Napasalampak siya sa harap ng batong pinto ng sagradong lugar, puno ng kawalan ng pag-asa. Para siyang isang maamong tupa na naghihintay na lang ng kanyang katapusan. Pero nang itaas na ni Lu Chen ang kanyang patalim, para tuluyan na siyang ligpitin sa oras na iyon. Isang nakakapanindig balahibong anino ang biglang palm unit sa hangin. At taas noong tumayo sa kalangitan. Ang level ng kapangyarihan ng dumating ngayon, ay nahigitan na ang Purple Mansion Realm. At umabot na sa nakakasakal na lakas ng Primordial Spirit Realm. Ang lakas ng loob mong tapusin ang dalawang senior brother ng isang moon-treading immortal venerable na tulad ko. Great Compassion Heaven-tearing hand. Tumiklap ka sa kapangyarihan ko. Umalingaw-ngaw ang boses niya na parang isang malakas na kulog. Nang inig ng husto ang buong katawan ni Lu Chen. Halos lumipad ang kaluluwa niya sa takot. Agad niyang inilabas ang life-saving shield ng kanyang sekta at mabilis na ipinatong sa kanyang ulo. Pero halos 15 minuto siyang nanginginig sa kinatatayuan niya. Pero napansin niyang wala man lang bumabagsak na nakakawasak mundong atake. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. At bigla siyang natauhan. Siguradong isa na naman itong matandang manloloko na puro lang pananakot. Napangisi ako ng nakakaloko. At patuloy siyang inasar ng matindi. Ang Great Compassion Heaven-tearing hand ko ay isang napakalakas na spiritual technique. Ikaw na tanga ka, wasak na ang lahat ng meridians mo. Pero hindi mo man lang namamalayan. Pagkarinig dito, tarantang sinuri ni Lu Chen ang loob ng buo niyang katawan. Napakaayos naman ang daloy ng kanyang spiritual energy. Wala man lang ni Titing na senyales na wasak ang kanyang mga meridians. Mamamatay ka na nga, nakuha mo pa talagang magsalita ng walang kwenta rito. Puro mga feeling matalino yata ang nakalibing sa sementeryo ng Ling Xiao Pavilion na ito. Habang tuwang-tuwa si Lu Chen sa sarili niya, tumawa ako ng mahina, isang simpleng pitik lang ng daliri ko. Isang napakalakas at siksik na soul sword energy. Ang agad na bumaon at tumagos sa collarbone ni Lu Chen.
At pako siyang isinabot sa gilid ng bangin. Ito ang tinatawag na diskarteng panlilinlang. Iho, nang makita niyang pinaglaruan at nasugatan lang siya ng isang soul realm na matanda. Sumabog sa galit si Lucien. Ibinuhos na niya ang lahat at wala nang itinira. Sinunog niya ang 100 taon ng kanyang buhay, na naging isang nakakatakot at higanteng talam ng yelo. At humahagupit na pinugot ang ulo ni Montredeng Immortal. Pagkatapos ng matagumpay niyang atake, mabilis na lumunok si Lucien ng maraming healing pills para patigilin ang pagdurugo at gamutin ang sarili. Kasabay nito, nanginginig ang buong katawan niyang inactivate ang long-distance transmission talisman. At nagpadala ng isang apurahang lihim na mensahe sa main army ng Azure Flameblade Valley. Sectmaster, mag-uulat po. May isang napakakakaiba at isinumpang lugar sa likurang bundok ng Lingxiao Pavilion. Hindi ko alam kung gaano karaming magkakamukhang matatandang halimaw ang ginagawa sa loob ng kuwebang ito. Kahit na ang hihina nila, at medyo may tupak din sa utak, nakakakilabot pa rin dahil parang hindi sila nauubos kahit anong patay ang gawin namin, parang damong ligaw na pilit bumabalik. Para maiwasan na may lumabas pang halimaw mula sa kuweba na to na hindi namin kakayanin. Nakikiusap po ako sa sekta na magpadala agad ng mga malalakas na master mula sa Faxiang Realm para tumulong. Pagkatapos durugin ang transmission talisman, hawak ni Lucien ang espadang tumutulo ang dugo, at dahan-daang lumapit kay Su Qinggan. Sagad na ang pasensya niya sa paulit-ulit na aberya sa misyong ito na paglipol sa sekta. Gusto na lang niyang tapusin agad ang lahat ng tao rito, para makauwi na sa higaan at may akap ang asawa niya. Pero bago pa man siya makahinga ng maluwag, biglang may malamig na kamay na pamatong sa balikat niya. Ako ang master na si Poji Sanren. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin niya. Binatukan ko na agad ng malakas si Lucien. Tumilapon siya ng ilang dosenang metro sa lakas ng sampal ko. Nabungi pa nga ang 2 ngipin niya sa unahan eh. Walang hiyang matanda to. Ang kapal ng mukha mong umatake ng patalikod. Wala kang kwentang lumaban. Hirap na bumangon si Lucien. Inigilan niya ang dugong gusto ng samuka mula sa dibdib niya. At pinilit ang sarili na kumalma. Ang biglang sumulpot na master na to ay nasa Zephyr Realm din katulad niya. Pero halata namang hindi ganoon katatag ang enerhiya nito. Kung ibibigay lang niya ang lahat ng lakas niya, mabilis lang na mapapatamba ang matandang ito. Pero sa kabilang banda naman, ako, na umabot na sa level ng Zephyr Realm, ay naisip na tapos na ang panahon ng pagpapa-level up sa pamamagitan lang ng salita. Kaya tinanggal ko na ang lahat ng depensa at aura ko. Para akong siraulong siga sa kanto na walang pakialam sa buhay. At sumugod ng direkta sa mga talam ng espada niya. Kahit pa magtamo ako ng ilang dosenang sugat na abot hanggang buto at nagdudugo. Kahit pa lumabas ang mga bituka ko, tuloy-tuloy pa rin ang atake ko na parang malakas na bagyo. Ang istilong ito na walang depensa at handang makipagpalitan ng sugat, na parang nagpapakamatay na, ay nagpahirap kay Lucien na makasangga. Nangilabot talaga siya ng sobra. Pagkatapos ng ilang minuto ng walang awang palitan ng taga, sa wakas, tumawa ng napakalakas at may halong tuwa si Poji Sanren. At tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Lucien na puro sugat at balot ng sariling dugo. Habang naririnig ang baliw na tawa ko bago ako madedo, ay sobrang kinilabutan. May mali. Pucha, sobrang may mali talaga rito. Sa tuwing may natotodes na isa, may susulpot na panibagong mas mataas ang antas. Sinong mag-aakala na ang susunod na lalabas ay isang makapangyarihang nilalang mula sa Tungtian Realm? Paus na sumigaw si Lucien sa mga natitirang disipulo ng Kangyan sa likuran niya. Atrez, bilis, alalayan niyo ako. Umalis na tayo sa isinumpang lugar na to. Pero pagkasabi niya nito, isang pamilyar na balto na nagbibigay sa kanya ng bangungot, ang muling nabuo sa harapan niya. Matapos mong paslangin ang mga disipulo ng Lingxiao Pavilion ko, aalis ka na lang ng parang walang nangyari. Tuluyan nang bumigay ang katinoan ni Lucien. At parang baliw na sumigaw ng sumigaw. Huwag-huwag kang lalapit, pero kalmado ko lang na itinaas ang kanan kong kamay. At idiniin ito sa hangin. Sa isang iglap, nagwala ang enerhiya sa paligid ng 100 milya. At naging isang dambuhalang palad na tumatakip sa kalangitan. Bumagsak ito ng pagkalakas-lakas. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Naniyanig ang lupa at ang mga bundok. Si Lucien at ang lahat ng magagaling na mandirigma ng Kangyan Blade Valley ay sabay-sabay na naduraj at naging parang giniling na karne sa lupa.
Pagkatapos kong ligpitin ang mga basurang ito, relax lang akong nagpagpag ng kamay. At kinilatis ang tindi ng bago kong katawan. Ngayon, nasa akin na ang nakakakilabot na lakas sa rurok ng Dharma Realm. Ang ganitong antas, kung sa mga pangkaraniwang sekta lang. Tiyak na sasambahin na ako na parang isang buhay na ninuno. Pero sa itaas pa ng Dharma Realm, nariyan pa ang Creation Realm. Ang mga santo, hanggang sa dakilang emperador, at ang maalamat na mortal na immortal. Sa madaling salita, ang Dharma Realm sa mundong ito ay parang isang langgam lang na medyo lumakas ng kaunti. Kailangan kong gumawa ng paraan para matigbak ulit. At dapat ay yung napakaastig na kamatayan. Hinaplos ko ang baba ko habang inaalala kung paano ako natodas noong mga nakaraan. Na-realize ko na pasablay ng pasablay ang nakukuha kong score. Muntik na ngang bumagsak sa letrang C. Mukhang hindi na sapat yung puro sagirin at patayan lang para makakuha ng mataas na marka. Kailangan kong mag-isip ng kakaiba at malikhaing paraan ng pagtigbak. Halimbawa ang magbuwis ng buhay para iligtas ang sanlibutan. Habang tahimik akong nag-iisip, sa wakas ay natauhan din si Su Chingon mula sa sunod-sunod na pagkabigla. Gumagapang at nagkukumahog siyang lumapit sa paanan ko. At umiiyak na isinumbong ang kalunos lunos na sinapit ng Lingxiao Pavilion. Yun pala, sa laki ng Lingxiao Pavilion, natigok na ang lahat at siya na lang ang nag-iisang natitira. Ang dahilan kaya ibinuwis niya ang kanyang buhay sa pagbabantay sa Forbidden Ground ay para protektahan ang libong taong pamanang yaman ng kanilang sekta, ang Shenshen Nine Dragon's Cauldron. Ang Grand Elder ng Azure Flame Blade Valley na si Lai Wuzhuang ay isa ng makapangyarihang eksperto sa ikatlong antas ng Creation Realm. Kung hindi nila makukuha ang Nine Dragon's Cauldron, isinumpa nilang dudurugin nila at papatagin ang buong Lingxiao Pavilion. Casual kong kinuha ang luma at mabigat na maliit na kaldero. At isinilid ito sa aking damit. Pero mabilis na gumagana ang utak ko. Paano ko kaya magagamit ang matandang haklubang si Lai Wuzhuang na ito? Para magkaroon ako ng isang perpekto at madramang huling eksena na magpapaiyak sa lahat. Samantala, sa kaitaasan ng langit, isang higanteng tansong barkong pandigma, na 10,000 dipa ang haba, ang tumatakip sa araw. Binasag nito ang mga ulap habang papalapit sa Lingxiao Pavilion. Sa deck ng barko, salubong ang kilay ng ninuno ng Azure Flame na si Lai Wuzhuang. Kitatanggap lang niya ng isang dugong anteng-anteng na humihingi ng tulong mula kay Lu Chen bago ito natigok. Kahit nagulat siya na may nabubuhay pang sinaunang halimaw sa Lingxiao Pavilion. Mas masakit para sa kanya ang pagkatigok ni Lu Chen. Ginugol niya ang 100 taon ng kanyang dugot pawis. At pinakain ng napakaraming pambihirang kayamanan ng katawan nito para lang maging perpekto niyang sisidlan. Hinihintay na lang sana niyang maubos ang buhay niya para lumipat sa katawan nito. Hindi niya inaasahan na ang perpektong katawan na ito ay masisira lang sa bumagsak na Lingxiao Pavilion. Sa pag-iisip nito, nag-alab ang matinding kagustuhang pumatay sa mga mata ni Lai Wuzhuang. Malamig siyang nagsalita sa Grand Elder na nasa tabi niya. Masyadong kawawa at walang kalaban-laban ang naging pagkatigok ni Lu Chen. Mamaya, kapag pinatag natin ang Lingxiao Pavilion, hulihin niyo ng buhay ang nagmamarunong na matandang hakluban na iyon. Huhugutan ko ang mga litid niya at babalatan ko siya ng buhay. Tapos, gagawin kong lang isang bangkay niya para ay pansindi sa ilawan sa langit. Tuwang-tuwang sumunod ang Grand Elder sa utos. At nagboluntaryo pang pangunahan ang pag-atake. Pero bago pa man siya makapagbigay ng utos na magpaputok ang barko, isang malamig at palalong anino ang parang maltong. Tahimik na lumitaw sa pangunahing palo ng barko. Puno ng kasamaan ang Azure Flame Blade Valley. Ang kapal ng mukha mong maghasik ng gulo dito sa teritoryo ng Lingxiao Pavilion. Ako ang Panginoong Jinglong daw. Kung matapang talaga kayo, sabay-sabay na kayong sumugod. Nang makita ang kalaban, naglakas loob ka pang sumugod ng mag-isa sa barkong ito. Tumawa na lang ang dakilang elder dahil sa sobrang galit. Walang pag-aatubiling sumabog ang umaapaw niyang kapangyarihan mula sa unang antas ng Creation Realm. Ang unang tira niya ay isang matinding atake na kayang wasakin ang langit at lupa. Desperado siyang durugin ako hanggang sa umulan ng dugo. Nang magbanggaan sa himpapawid ang dalawang nakakawasak na enerhiya. Yumanig ang buong paligid. Nanatili akong nakatayo na parang matibay na bundok. Ni 1 pulgada, hindi ako umatras. Samantalang ang mayabang na dakilang elder, para siyang tinamaan ng kidlat. Sa mukha siya ng maraming dugo at tumalsik ng daan-daang metro ang layo. Pareho man kaming nasa Creation Realm.
Pero kitang-kita agad kung sino ang mas malakas. Tiningnan ko ang mahinang dakilang elder. At palihim na napabuntong hininga. Masyadong mahina ang kalaban. Paano ako makakakuha ng mataas na kill score rito? Para piliting pahirapan ang sarili ko. Sinadya kong tumawa ng malakas sa langit. At sobrang yabang na ng asar. Ang lakas ng loob ng isang alitaptap na makipagkumpetensya sa liwanag ng buwan. Kung hindi ko matapos ang walang kwenta mong buhay sa loob ng 3 tira,